talagang pananaw sa iyo ngayon, gusto mong manatili sa kapangyarihan lampas sa 2028. Kaya ikaw at ang iyong mga kasabwat, pilit niyong sinisira, tinatanggal ang pagkakataon na maging presidente si Inday Sara. Kaya lahat ng mga hakbangin niyo, patungo dyan sa ganyang layunin. Ito, binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi natutulog at hindi nagbabakasyon ng kanyang administrasyon habang patuloy nitong naghahanap ng paraan para matugunan ang pangangailangan ng mamamayan. Ginawa niya ang pahayag sa paglulunsad ng Bawat Bayan Makikinabang Initiative sa Makati City kasabay ng pamamahagi ng tig 200,000 pesos na ayuda sa mga barangay. Kasunod ito ng mga batikos kay Vice President Sara Duterte kaugnay nga ng kanyang madalas na pagbiyahe sa abroad. Sinabi rin ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro na ang gobyerno ay patuloy na nakikinig at kumikilos para sa publiko sa halip na magbakasyon. Ano pong inyong komento dito, Attorney Sal? Parang pinaparinggan nila si Vice President Sara sa kanilang pahayag. Unang-una, Presidente Marcos Jr., kung gusto mo na hindi nagbabiyahe yan, sa palagay mo, walang kaugnayan sa kanyang duty, o hindi bigyan mo ng trabaho, tinanggal mo sa, umalis sa Secretary as Secretary of Education. Bibigyan mo siya ng trabaho yan, may crisis ka eh. I don't think natatanggihan naman niya kung yung trabaho ibibigay mo kay VP Sara, makakatulong sa mga kababayan natin. Hindi. Sinolo mo, ang problema, hindi ka nga natutulog. Pero, sinasabi mo, nagtatrabaho kami rito. Ang problema, hindi nga tumutugon yung mga galaw nyo. Bigo nga ang yung pamamahala. Dahil kung hindi bigo yan, hindi magkakagulo ang bansa ngayon. Magulo nga tayo ngayon. Ang dami mo mga bati kasi, bagsak ang rating mo. Kasi nga, hindi ka tumugon ng tama. Kung meron mang pagtugon, hindi sapat. Kulang. Yan ang nakikita ng tao. Pinupolitika mo kasi tanggapin mo man ang hindi. Ang talagang pananaw sa iyo ngayon, gusto mong manatili sa kapangyarihan lampas sa 2028. Kaya ikaw at ang iyong mga kasabwat, pilit niyong sinisira, tinatanggal ang pagkakataon na maging presidente si Inday Sara. Kaya lahat ng mga hakbangin niyo, patungo dyan sa ganyang layunin. In-impeach nyo, una-una, pinatapon nyo sa daig. Tapos ini-impeach nyo. Yung dalawang hakbangin na yan, papunta talaga yan doon sa layunin ninyo na manatili kayo sa kapangyarihan beyond 2028. Yan ang katotohanan yan. Pero sa ibang balita naman, Attorney Sal, ay itinanggi na ng Malacanang na may naganap na Senate siege sa kabila ng kaguluhang sumiklab sa loob ng Senado noong nakaraang linggo na ito nga pagtangkang pagpasok ng mga operatiba ng NBI. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Hannah Jane Sancho. This is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. Nila talagang denied to death. Pero ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya't di na namin maintindihan ano ba totoo. Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege? Umiigting ang tensyon sa Senado matapos ang umano'y tangkang pagpasok ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation o NBI sa loob ng mataas na kapulungan noong Huwebes ng gabi. Dahil dito, binansag ni Senator Amy Marcos na Senate siege ang insidente, habang inihayag naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na mistulang under attack ang Senado matapos umano'y makumpirma ang naganap na putukan sa loob ng compound. Pero sa panig ng Malacanang, mariing itinanggi nito na may naganap na pag-atake sa Senado. Senate siege, was it
under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news, not only from the statements of the NBI and PNP, it was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack. Samantala, bagamat una nang nilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos na wala itong iniutos na pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa, aminado ang palasyo na maaaring magbago ang sitwasyon depende sa maging desisyon ng Korte Suprema. Ito ay kasunod ng petisyong inihain ng Office of the Solicitor General o OSG sa mataas na hukuman na naglalayong ibasura ang mga mosyon ni de la Rosa at payagan ng pamahalaan na ipaaresto ito habang humaharap sa International Criminal Court. Sa 74-page comment ng OSG na may petsang May 16, tinawag ng mga abogado ng Estado si De La Rosa bilang isang fugitive from justice o takas sa batas na umano'y ginagamit ang sistemang legal upang maiwasan ng ICC arrest warrant. Hinimok din ng OSG ang Korte Suprema na ibasura ang tinawag itong mga purong personal na mosyon ng senador. Iginit pa ng OSG na hanggat hindi isinusuko ni De La Rosa ang kanyang sarili sa mga otoridad, dapat itong ituring na takas sa batas at hindi dapat payagang makahingi ng anumang legal na lunas mula sa mga hukuman. Ang pahayag na ito ng OSG ay bilang tugon sa abiso ng Korte Suprema noong May 13 na humiling sa OSG na magkomento sa desisyon ni De La Rosa para sa restraining order laban sa ICC warrant sa gitna ng mga usapin sa bisa nito sa Pilipinas. Kita-kita po natin kung ano mismo ang binanggit ng OSG. Nabanggit na sa ngayon ay tinuturing na isang pugante itong si Senator Bato de la Rosa. So, napakalaking mensahe po ito nang ibig sabihin tayo pong lahat ay dapat naging mapanuri kung ano dapat ang ipatupad na batas at kung sino ba dapat din ang makita natin na nagtotolerate sa paggawa ng hindi maganda, paggawa ng labag sa batas. Kaugnay naman sa mga haka-hakang posibleng may kinalaman ni Senator Robin Padilla sa umano'y pagkakalabas ni Senator De La Rosa mula sa Senado, nanawagan ng palasyo na imbestigahan ng sino mang maaring lumabag sa batas. So, kung sino dapat na managot dito, kung mayroong mga pagkukulang at may lumabag sa batas, mayroong nagtatakas o nagpapatakas, dapat lang din po tayong mga Pilipino ay maging mapanuri sa mga nagiging aksyon ng ating mga public servants. Mula sa umano'y paratang na Senate siege hanggang sa umano'y pagpapatakas kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Mas umiinit ngayon ang banggaan ng politika at ng batas sa bansa, habang hinihintay ang maging resulta ng Korte Suprema. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMNI News. Ayan, Attorney Sal, ano pong masasabi niyo sa naging pahayag ng Malacanang na walang Senate siege na naganap? In the sense na hindi sinalakay ng puwersa ng NBI yung loob ang sabay-sabay at nandun yung mga assault teams, walang siege. Kung yun ang titingnan mo. Na wala naman nangyaring gano'n. Ang nangyari, nagkaroon ng putukan. At ang putukan, parang katawa-tawa nga dahil nag-iisang NBI agent na nandun sa kabila at may isang blue security guard, pinaputukan. Kaya nagkaroon ng putukan. Comedy of errors hindi tayo nagtaka na suspindi yung Surgeon at Arms kasi hindi dapat para sa akin, hindi ka na dapat nag-warning sa akin. Kasi pag nagpaputok ka, sigurado may sagot na paputok nyo sa kabila. Nag-iisa lang naman yun. Saka nakaupo pa. Kumbaga, kung wala namang ginagawa na aggressive para sa tingin mo ay nanganib ang buhay mo, walang dahilan bakit ka magpapaputok. Ang mahalaga sa akin, yung ginawa nilang pagtangkang pag-aresto, yun ang assault na tinatawag. Kasi kung meron talagang warrant of arrest na balido na nanggagaling sa isang hukuman na kinikilala ng ating sistema legal, dapat yun, nagkaroon ng formal na coordination
Sabihan mo yung Senate President na meron kayong warrant of arrest at isi-serve nyo. Para yung Senate President naman, kakausapin yung isang senador na Hmm. subject ng warrant. Merong warrant sa'yo. Papaserve natin. Kung yung warrant mo valid. Ang problema nga, ICC. unang-una, nakaabang na sila ron. Hmm. Nung makita nila si Bato, niyapos. Hmm. Kung mga gusto nilang parang pinigilan talaga siya. Mm. Kasi papunta siya sa session. Dapat hindi ganun. Dapat doon, introduce yourself as NBI agent and Mr. Senator, we have a warrant for your arrest at ipakita mo yung warrant. Wala namang nangyaring ganun. Hmm. Niyapos lang nila. Yung isa naman, dahil hindi niya alam na inuhuli na siya. At siyempre, pag ikaw tinanggalan pag nagkaroon ng restraint sa iyong pagkilos, gagalaw ka. Kaya umalis siya. Punta siya sa session hall kung saan nilabarda niya na yung mga otoridad. Ang sinasabi naman na wala daw, yung sinasabi naman ng IME, yun naman simpalat kayo Hindi naman ako hindi ako naniniwala sinasabi niya. Nautos ng kapatid niya. Na-arrestuin niyo at lusubin niyo At all costs. kahit na sinong mamatay, basta arrestuin niyo. Hindi ako naniniwalang ganun. Hindi naman ganun ka-stupid ang presidente ito. Hmm. Unang-una, itong si Amy, nagsasabi sa biro ng NBI, sinong NBI? Ba't di mo hinalanan? Marites yun, chismis yun. Hmm. Ang kapanipaniwala, gaya ng sinabi na natin paulit-ulit sa programa nito, hindi mangyayari yung kagulong yon kung walang instruction ang presidente na i-serve nyo ang warrant. Hmm. Yun lang kanyang utos, i-serve nyo yan. Kasi hindi naman pupunta yung NBI doon para mag-serve ng warrant kung walang utos ang presidente dahil sensitibo yung pag-serve ng warrant sapagkat may nangyari ng nauna yung kay Presidente Duterte na kini-question nga sa Korte Suprema. Hmm. Controversial na nga yun Kaya pwede lang na iutos ng Presidente, i-serve mo. Hoping na since wala pa namang ruling ang Korte Suprema, para sa kanila, since merong prinsipyo na there is presumption of regularity. Tuloy mo. Ang problema, yung pong presumption of regularity, binasag na yun, sinira na yun By filing a petition in the Supreme Court, sinira mo na yung presumption of regularity kasi nga, kini-question mo na hindi regular yung ginagawa mo. Kaya nga hindi ba sabi ko, dapat ginalang nila ang Korte Suprema, pinayaan na muna nila na mag-issue ng ruling kaugnay sa mga kwestyong legal na inilatag sa kanila. At kasama yun Pinesyon namin sa Korte Suprema sa pamamagitan ng petition for a writ of habeas corpus. Na unang-una, walang jurisdiction ang ICC sa atin. Pangalawa, yung in-issue nilang warrant of arrest ay hindi wasto sapagkat wala na kayong jurisdiction, nag-i-issue pa kayo ng warrant. At even assuming na may jurisdiction kayo, hindi nyo naman sinusunod yung mismong batas ninyo, yung Rome Statute na padaan ninyo sa hukuman. Kaya, gaya ng sinabi natin, kahit ano pang mga side issues, hindi mahalaga sa akin yan, mahalaga. May nag-utos sa NBI, sa Director, sa Secretary of Justice, na ipatupad ang warrant of arrest. Diyan nagsimula yan. At ito naman si Trililing, dahil alam niyo naman ito, sabi nga ng isang editorial, pathetic. Kawawa naman. Dahil ang tawag sa kanya, sundalong kanin. Nagwawagay-way siya ng kanyang warrant. Unang-una, hindi siya dapat ang may hawak ng warrant. Yung aaresto. Hindi naman siya law enforcement. Ordinaryong mamamayan siya. O kaya,
Pero ang punot dulo talaga noon, may utos na ipatupad ang warrant of arrest. Iyan ang pinakaklaro doon.